Salamat po sa ating pangabigla po. Praise God. So, mabuti na lang yung Christmas tree ay hindi manalig po. Makabati ako po yung Christmas tree, right? Amen? So, praise God. So, maraming salamat po sa Panginoon at patuloy na tayong kabayanan. Bawat buhay po natin ay alam niya yung bawat aspeto ng ating mga buhay. Alam niya kung paano niya kunin yung mga atensyon natin para tayo ay hindi iwalay sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon Jesus. At nawa mo lang natin na patuloy na po ang pag-alingan po ng ating mahal na Pastor Edgar. Praise God. So agad-agad po buksan po natin ang ating teksto po dito po sa 1 John. Brother Noel, please. Okay. So 1 John chapter 2. 1 John chapter 2, dito po sa verse 26 to 27. Nakikita po ninyo? Readable, ano ba? Okay. Readable dun sa mga hindi pa 20%. Praise God. Mga senior citizen po. Okay. Text po natin ay 1 John 2, 26 to 27. These things have I written unto you concerning them that seduce you. But the anointing which ye have received of Him abideth in you, and ye need not that any man teach you. But as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in Him. Sa Tagalog po, ganito po ang pagkakasabi. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Okay. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangan, ulitin po natin, verse 26. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo, verse 27. Ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Hindi po tayo ng patnubay ng gabay. Ikaw ang marunong, Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ikaw ang magtuturo sa amin ng katotohanan. Walang bahid ng kasinungalingan. Binababa po ang ating sarili at ikaw ang siyang mamuna. Ikaw ang magdubay sa bawat isa. May handa ang aming mga puso. Nagawin mong pusong matabang lupa ito upang ito'y mataniman ng iyong mga itlog. Ito'y lumago at magbunga ng buhay ng aming Panginoon sa Kristo. Ito po ang aming nagkaisandalan sa pangalan ng Panginoon. Sa lahat ko magsabi, Amen. So ito po ay nasulat din 1 sa mga ilang pong layunin. Hihikayain ang mga magbabasa na mabuhay na may pakikipagkaisa sa Diyos at sa Kanyang Anak. At isa po rito ay yung binibigay niya ng babala, yung mga sinulatan niya laban sa pagsunod sa maling turo. Isa sa mga maling turo sa panahon na yun ay yung tinuturo nila na hindi po ugnay sa kaligtasan ang mamuhay ng matuwid, banal, o about moralidad. So dito, kapansin-pansin po ay doon sa unang pagkakasabi doon, isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Sa panahon pa lamang ni Pastor Juan,
ay meron ng mga tagapagturo na nais na magligaw sa mga nais na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Lalo-lalo na po sa ating panahon ngayon. Alam niyo ba na maraming gustong magligaw sa inyo? Baka mali ang pagkakadinig ng mga dalaga. Baka ang pagkakadinig nyo ay maraming gustong mangligaw sa inyo. Sister Tess, hindi ganun ang pagkakasabi. Ang pagkakasabi ay maraming gustong magligaw. Seduce. Ibig sabihin, iaalis ka niya doon sa tamang daan. Amen? At dadaling ka niya sa dating daan. Ngunit ang Espiritu Santo ng Panginoon, dadaling niya tayo sa makipot na daan. At yun yung buhay na pag-aaralan natin ngayon. Abiding in Christ. Amen? Kung kapansin-pansin at mapapansin ninyo sa bawat araw ng inyong buhay, at mahalata mo naman kung ang isang tao, isang mangyayari, isang sitwasyon, isang sirkunstansya, isang problema, pagsubok, kung ito ay paraan ng kaaway, espiritu ng sanglibutan, para tayo ay maligaw. Sa huling panahon na ito na yung panahon na ibubuhos ng masamang espiritu o ng Antikristo ang lahat ng kanyang puwersa para ikaw maalis ka kay Kristo. Amen? Kaya napakahalaga na mapag-aaralan po natin yung kahalagahan ng pananatili kay Kristo. Kaya sa umagang ito, napakagandang pag-aralan po ito. At sabi ko nga po sa mga mangangaral, maski na ilang taon na po akong nangangaral, sa bawat tayo ko rito ay mag-debs ko. At sa tingin ko parang baka magkamali ako. Kaya nga sa oras na ito, ang inihingi po natin na magturo sa atin ay ang Espiritu Santo. Isang palatandaan ng Espiritu Santo nagtuturo ay kapag ka nahahayag ang katotohanan. Amen po ba? At ang katotohanan, siya ang masakit. Pero palalayain ka. Parang mertyrate lang yan. Pag may suka, buhusan mo ng buhusan ng mertyrate, sakit. Pero gagaling ka. Ay yun nga ang magpapalaya sa ating lahat. Amen po. So, ibig sabihin kapag ang Espiritu Santo sa magtuturo, nasa kanyang katotohanan, bibigyan niya sa atin ang katotohanan, walang kasinungalingan. Amen po? Sino po rito yung nagsisinungaling ka? Salamat po sa kamay na yan. Pastor naman nakakahiya naman tinatanong mo yan na kung ako'y nagsisinungaling pa. Maliit ginagamit ng kaaway. Tandaan mo niyo ito. Para ikaw magpwersa ng magsinungaling. Yung maliit na gadget. Sino? Cellphone. Sa text. Diyan malibit nagkakaroon at walayang nakatikilos ang espiritu ng kasinungalingan. In order, para hindi ka mapahiya, para hindi ka mailagay sa kahihiyan, pag may nag-text sa'yo, saan ka na? Ang San Fernando ay 5 kilometro pa. Pero ang border niya nandyan sa may SL. Lumampas lang siya ng 5 metro sa SL, boundary, San Fernando na yun. San Fernando na. Iniisip niya, hindi ako nagsisinungaling. Ako'y nasa San Fernando na. Pero kapag ka makulit, ang nagtatanong sa'yo, please, give me your exact location. Patay ka na. Doon ka na ngayon lumugel sa
magsisinungaling. Bakit tayo nagsisinungaling? Bakit nagpupwersa tayo na hindi sabihin yung totoo? May kinahihiya ka? Ang tanong, sino ka ba talaga? Lahat tayo dito, 20 years, 15 years, 15, 10, 5 years, sino ka ba talaga? Anong sabi sa'yo? Tinatanong sa libutan. Nag-a-attend ka ba? May dala kang Bible? Identify yourself sa umaga nito. Who are you? Who am I? Sino tayo? Who am I? Minsan hindi halata na ikaw ay disipulo at tinatawag ng Panginoon si Kristo. Hindi nila mahalata sa sanlibutan na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Bakit? Dahil sa ating mga ipinapahayag na klase ng pamumuhay. Pero ang katotohanan, ang Espiritu Santo ng Panginoon ay nasa atin at nagtuturo ng katotohanan. Kaya dapat tayo na mayroong Espiritu ng katotohanan ay hindi na pwedeng makapasok sa atin ang kasinungalingan. Pag sinabi ko yun, hindi ako. Huwag mo sabihin. May mga napakalawak ng yan sa mga may transaksyon, nakikipag-transaksyon. Malawak na tayo hindi magsasabi. Pag sinabi ko ito, managitan. Pero after nung sinabi yung hindi totoo, ano nangyayari sa loob mo? Mayroong parang pinapatay sa loob. Pinapatay yung espiritu ng katotohanan. Amen po? Salamat doon sa nagtaas ng kamay. Hindi ko naman pinapataas, tinatanong ko lang. Hindi ko sinabi ng taas mong kamay mo. Pero alam po nyo, pwede ko sabihin sa inyo, maski ako, makakapagsinungaling ka. Ito ay hinihingi ko ng tawad ko sa ating may bahay. Location. Location. Saan ka na ngayon talaga? Medyo late na, traffic. Wala naman traffic. Nakita mo lang yung isang kakilala mo at dahil masarap ang kwentuhan, medyo napasuko ka ng konti, nakapagkwento, maya-maya nakalimutan mo na ikaw pala ay inuutusan. Kaya lang, di ba madalas yun? Pero, ipinapahayag ng Panginoon yun sa atin kapag tayo nagsisinungaling. Ibig sabihin, alam nyo, ipinapakita ni Lord kung ano yung dapat mo pagkatupan niya. Amen? Ang ganda nun kapag alam mo yung kaaway mo sa battle, ganyan. Pag alam mo yung kaaway mo, 40% meron ka ng kapanalo. Mahirap na hindi mo alam ang kaaway mo. Amen po? Kaya nga tayo, sa panahon ngayon, mayroon tayong kaaway. Yung espiritu na yun, na gustong magligaw. Magligaw. Sa English, sesedus ka niya. Akala mo, ito'y totoo. Akala mo, ito'y tama. Pero at the end, talo ka. Mali pala. Hindi pala ito. Kasi galit ang espiritu ng sanlibutan kay Kristo. Ikaw, gusto mo ang Panginoong Jesucristo, kaya gagawin niya sa'yo, isisidus ka niya. Walang ibang panlaban ng kaaway, masamang espiritu, kundi yung dayain ang bawat isa sa atin. Nasa rights ka, lumaban ka. Ikaw ang tama. Pagpilitan mo ito, kasi ikaw ang tama. Abiding in Christ, mananatili kay Kristo. Tingnan mo natin, pag-aralan natin kung sino yung mga tao. Sino po yung mga taong nananatili sa Panginoong sa Kristo. At pwede natin silang
mapag-aralan po. Who are those people abiding in Christ? Diyan po tayo sa 1 John na hindi tayo masyadong lalagay dyan. 1 John, okay. 1 John chapter 2, verse 28. Tignan natin po ito, no? And now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yun. Dalawang napakahalagang bagay ang pwede natin pag-aralan o pwede natin pipitasin po sa sitas na ito na sinabi ni Juan na palatandaan ng isang tao na nananatili kay Kristo. Una, ano po ito? Those who possess confidence in their hearts. May kapanatagan sa kanyang kalooban. Alam mo niyo yung confidence? Panatag. Panatag ka. Bakit tayo panatag? Ano ang nagdudulot sa atin ng kapanatagan? Tingnan natin po dito. Paano maging panatag ang ating kalooban? Kapag tayo ay gumagawa ng... Di ba kita? Kapag tayo ay gumagawa ng matuwid. Saan po? Sa ating pamilya, sa ating mga anak buhay, sa ating mga paaralan. Kayo ng mga nag-aaral pa. No? Sa ating mga hanap buhay, sa ating mga paaralan, sa lahat ng lugar, may nakakakita man o wala. Napakahalaga yung paggawa ng matuwid, mga kapatid. Dahil ito, ang gumagawa ng matuwid, ito, yung mga anak ng Diyos. 1 John 2:29. Anong sabi dyan? 1 John 2:29. Kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay pakisigaw nga po. Ayun. Alam po nyo, maraming mga ngaral, maraming mga organization, maraming mga churches na siguro tayo pinaglipat-lipatan. Pero dito lang, tandaan po nyo, sinasabi ni Juan na ito ay napakaliwanag. Wala ka ng ibang titignan ng palatandaan kung ikaw ay anak ng Diyos. Wala na. Tignan mo na lang ang buhay mo. Ano ang sinasabi mo? Ano ang iniisip mo? Ano ang ginagawa mo? Kaya galit si Juan sa mga nandadaya. Ang tawag niya po mga little children, no? Sa mga, kasi po sinabi ko little children. Ito yung mga tawag ng mga guro sa bagong tipan sa kanilang mga dinidisipulo. Siguro itong mga sinulatan ni Juan na ito ay patumpik-tumpik pa at palipat-lipat pa ang kanilang mga kaisipan na kapag meron nagturo sa kanila ng ganito, agad pinaninimulaan nila. Kaya nga sabi niya, nasa inyong espiritu ng katotohanan at hindi na kailangan pang kayo turuan ni Numan. Ibig sabihin ni Numan, yung mga nanliligaw, hindi nung, baka meron nakabasa doon, wala nang pwede ko na magturo sa akin. Okay na natin, hindi po ganun ang nais niya. Romans 13, magpasakot kayo. Ibig sabihin, dito, kung ano na yung naririnig nyo rito, hindi pagyamanin natin. Kagaya ko nang nakita natin ngayon. Aba, ayun pala ang susi. Nakasiguraduhan na ako'y anak ng Diyos. Kapag ako'y gumagawa, nagsasalita, nag-iisip, ng matuwid at tama. Kaya dito maiwasan mo yung ikaw may kasalanan, ako ang tama. Ikaw hindi ka ba na, ako maralo. Ikaw baluktot ka, ako matuwid ako. Hindi mo gano'n. Ang pinag-uusapan natin sa huling panahon na ito, kumusta ang buhay natin. I-check natin. Identify yourself. Sino ka? Sino ka ba talaga?
Ikaw ba ay talagang nakaakiba o nananatili o nakadikit kay Kristo? Hindi lang kapag ikaw ay nag-ate, kundi maski pagka ikaw ay nandoon sa labas, nakikita ng mga tao na ikaw ay nakadikit kay Kristo dahil gumagawa ka ng tama, ng matuwid, ng diretso. Amen po ba? Alam po niyo, hinihikayat po kayo, baka magdadalawang isip ninyo punta pa kayo sa ibang iglesia. Dahil dito narinig nyo na, ang hirap naman ng mga pangangaral ko. Hindi po. Ganito ang sinasabi ng Espiritu ng katotohanan. Isang palatandaan ng isang tao na nananatili kay Kristo ay gumagawa siya ng matuwid dahil siya ay anak ng Diyos. Sino po rito yung mga anak ng Diyos? Magsabi ng Amen. Kaya ibig sabihin, pag sinabi mo Amen, hindi ka mo gumagawa. Pag sinabi mo Amen, anak ka ng Diyos, nag-decide ka na, nag-desisyon ka na gumagawa tayo ng ano po? Pag sabi nga mo yan, matuwid, righteousness. Blameless ka. Wala silang maipintas sa iyo. Amen? Kasi matuwid ka dahil anak ka ng Diyos. At pagka ikaw gumagawa ng matuwid, panatag. Amen? You have the confidence in your hearts that you abide in Christ because you possess the confidence in your hearts because you doing good. Pinipili mo yung tama, binawaksin mo yung mali. Basta ganun ba kasimple yun? Ganun kasimple. Pero pagka ipinamumuhay na natin, ganun kasama. Kahirap. Totoo hindi? Totoo po? Hindi. Pero tamang daan, yung dating daan, ito po, pinag-aaralan ang pag-isigaw nga yung legend, gusto ko yung sinabi. Tayo ay dumadaan sa makipot na daan. Yun ang piliin ninyong daan dahil yun ang daan papunta sa buhay. Pastor naman, pwede bang medyo lumuwag na mo? Hindi pwede. Yun mismo ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. At palatandaan na dumadaan ka doon, ito na, marami kang inaalis sa buhay mo. Marami kang pinapatay sa personalidad mo. Pag pinapatay ka, masakit talaga yan. Tanggapin mo. Dahil yan ang magdudulot sa iyo ng pananatili mo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya practice natin ito. Pagsanayin natin na maging panatag ang ating mga buhay. Panatag ka. Wala kang alalahanin. Wala kang worries. Kasi gumagawa ka ng matuwid. Ang taong gumagawa ng matuwid, maski putulan may buntok yan. Walang kwenta ka rin na yan. Oh, John the Baptist. Example yan. Ako, di ko pa kaya siguro. Pero pipilitin ko. John the Baptist. Si Paul. Mga pulutong kayo, ha? Yeah? You generations of vipers! Panatag siya, nagsasalita ng mga ganung klase ng bagay dahil alam niya, siya ay matuwid. Si Paul, hanggang putulang kayo ito, hindi niya binigay. Hindi siya bumigay. Siya patuloy pa rin na gumagawa ng matuwid. Mga anak ng Diyos, pag sabi kayo, ibig sabihin, pag sinabi ng anak ng Diyos, ako'y gumagawa ng matuwid. Amen po ba? Pangalawa, sino po mga tao na nanatili sa Panginoong Yesus? And now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be, ano po? Ashamed
before Him at His coming. Ang lahat ng mga nag-attend sa mga simbahan, ang lahat ng mga nag-aaral ng Biblia, ang lahat po ng mga tao na nagpupuri every Sunday sa mga churches, inaabangan nila ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ngunit bago bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, may babala si Juan. Kailangan sa kanyang pagbabalik, hindi ka nahihiyang umarap sa Kanya. Hindi lang yung panatag ka. Ngayon dapat huwag kang mahiya. Natatandaan ninyo si Eva at saka si Adam? Adam and Eve. Yang alamin mo yung Diyos, nung wala ang Panginoon, lalo-lalo gewara, binigay sa kanila lahat ng authority, mga tinatangkilik nila, everything, lahat ng pangangailangan nila. Sila ang may otoridad sa lahat ng bagay at that time. Pero nung dumating na ang Diyos, tinatawag sila. Anong pakiramdam nila? Sila ay nahihiya. Bakit po? At marinela kaya? Naharapan din Diyos na dati naman pakisap niyan din. Dati-dati kausap nila ang Panginoon, harapan. Pero yung oras na yun, bakit biglang nagkaroon ng ugali sila na nahihiya? Bakit po? Dahil bakit yung kwento? Sumuway at sila ay nagkasala. Tingnan mo ang isang tao na sumuway sa Diyos. Maski tayo, pag alam mo, minsan, ito yung gusto ng Panginoon pero ito yung pinili mo. Lumalakas. Tinatanong mo nga, bakit itong sinabi ni John na ito? Yung word na ashamed. Shameful spirit. Dahil nga, kapag ang tao, alam niya, siya punong-puno siya na, ano po? Ano nagdudulot ng kahihiyan sa atin para umarap tayo sa Diyos? Sa isang tao na lang, alam ko, kumakayarap-yarap kaya. Maski paulit-ulit ang kwento. Maski paulit-ulit ang kwento, hinahanap ko ang susi. Ikakabali na ako dito. Baka apektuhan na lang. Apektado na sila. Ikot. Sabi ko lang dito ko lang ilalagay ko yung kukunin. Pagka sinabi ko rin, huwag yung gagalawin para pagkukunin ko. Makukuha ko kagad. Nasaan ang susi? Magtuturo po ako ng pulis doon. Ikot. Please. Easy. Nandyan lang yan. Medyo naisip ko na kakapa ako. Abay, pagkapa ako sa bulsa ko, pakatipon na rin. Nakaipon yung mga susit sa bulsa ko. Kaya napansin niya ako, napalabas ako ng bahay, tahimik ako. Delikado, makatipon na ako, kanina namaya mo gana ako. Saan ang susi? Lahat, nakita mo? Ay, nakita ko na! Saan mo nakita? Start ko na yung sagay ko. Kapag lang yung gate. Sa bulsa ko! Sabi, at pagbabalik ko nito, hiyang ako. Kailan ko. Sana huwag mangyari sa mga kamukha kong kalalakihan. Nag-iinit ang ating mga ulo at the end dahil lang pala sa ating negligence. Bago tayo mag-init ang ulo, i-check mo muna. Baka ikaw ang may pagkukulang. Mga lalaking asawang lalaki. Amen? Ganun din naman sa mga babae asawa.
pamimimwa naman, ika pala, hindi kasala. Sa'yo pala yung pagkukulang. Amen po. Ganun na ganun sa Panginoon. Iniahanda ni Juan ang mga taong sinulatan niya. Pakatandaan ninyo, sana sa pagdating ng Panginoong Yesus, hindi ka maiyang tumingin sa Kanya ng matas sa mata. Hindi yung tumatakas-takas ka. Ngayon pa lang kailangan clear na ang iyong conscience. Sinabi ni Juan ito, bago dumating ang Panginoon. Tayo, malimit. Ang nais na Espiritu na magliligaw na yan, ganyan po, pupunuin ka konti-konti ng mga bukbuk, anay sa buhay. Maliit, hindi mo napansin. Pinabayaan mo, nadagdagan. Pinabayaan mo, nadagdagan. Pinabayaan mo, nadagdagan, hanggang maski sa anak mo at sa asawa mo, nahihiya ka ng tumingin sa Diyos. Pangayaan. Amen. Ngayon, ano kaya ang ikinahihiya natin? Baka meron kang ikinahihiyang nakatago sa buhay mo. Ulit-ulit na ipinapakita at pinapahayag ng Diyos na hindi ito tamang personalidad. Hindi ito matuwid. Hindi ito helpful. Hindi nakakatulong sa pakikitungo mo at pananatili mo sa Diyos. Anong gagawin mo? Ito na ang time, kapatid. Pasensyahan kayo, makanyang talaga. Hindi pwede yan. Huwag naman puro kami pasensya. Kung makanyang kabigit mo, masanting kang makanyang. Kanyangan mo. Ibig sabihin, baguhin mo. Amen? Hindi ba tayo? Kailan ba? Kung hindi kailan pa. Yung kahapon at saka yung ngayon, yung mamaya at saka yung kanina, pareho rin mo, kapatid. Yung nakayanan mo kanina, pwede mo makayanan ngayon na. Now na. Huwag mo nang ipagpabukas. Baka mamaya isa ka sa mga umahawit na, yesterday. All my troubles seem so high. Huwag naman yesterday, kahapon di mo. Ngayon mo na gawin. Ngayon mo na pilitin ang iyong sarili. I-walk out mo na, kapatid. Dahil ito magdudulot sa atin ng pananatili natin sa Panginoong Yesus. Huwag ka na maghintay ng oras. Huwag ka na maghintay ng panahon. Huwag ka na maghintay ng lugar. Maski saan, pwede kang magbago. Amen? Proverbs 29 verse 1. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahama. Kaya nga po, mga kapatid, ito ay paalala ng ating Panginoon Jesus, iniwan sa bawat isa sa atin. Baka nang pagdating ng Panginoon, huli na. Kasi ang panahon ngayon ang gusto mong makamtan ang buhay ni Kristo, pwede ba? Sky's the limit. May nakit na kayong may libre kaya kayo. Salamat, Pastora Marina. Nabi mo rin niya mo kaya natin. Manover kayo! Kuha! Sky's the limit! Ang buhay ng Panginoon Jesus ganyan. Hanggang kaya mong makamtan, ibibigay ng Panginoon sa'yo. Basta nag-desisyon ka na. Tinutuong mo lang ang desisyon mo kasi ang desisyon mo ngayon, yun ang buhay mo bukas. What you sow today, you shall reap tomorrow. Parang ang daling sabihin, pero maging ako po, mga kapatid. Kung ipakikita ni Lord ang buhay ko sa inyo, itong mga nakaraang mga panahon, basta kumuripot at pumigil. At hanggang ngayon, magpasya sa Panginoon. Sana, pare-pareho tayo, kapit-bisip tayo, sabay-sabay tayo, mag-desisyon. I want to be changed. Amen? Awitin natin yung awit ni Ma'am Rosette na tinuro niya sa mga bata.
Honeymoon kaya na. I wanna be, I just wanna be a sheep. I don't wanna be a goat. Pag narinig yung gusto ko, sheep ko, tagasunod ng Panginoon, hindi goat. Amen? Number 3. Pasok tayo sa number 3. Ito, napakapintinig natin sa mga... Ayan. Okay. Okay, number 3. Noel, who are those people abides in Christ? Una po, they possess confidence, panatag ang kami ng kalooban dahil sila matuwid. Ilipinin nila yung maging tama. They are not ashamed dahil nila sila katanggap-tanggap sa Panginoon at gusto sila ng Panginoon. Humingiti ang Diyos sa kanila dahil sa kanilang klase ng pamumuhan everyday in their lives. Number 3, eto po. Whosoever, tingnan natin yung verse, 1 John 3:6. Yan lang po tayo sa unang Juan, chapter 3, verse 6. Ano sabi niyan? Sa Tagalog po, o sa English sabi niya, whosoever abideth in him, sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither know him. Sa Tagalog, ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya. Itong senaryo. Kahapon, in-expose ka ng Panginoon na alam mo, yung bagay na yun na nasa iyo pa, ito'y kasalanan. Okay? At hiningin mo ng tawad. Iniyak mo sa Panginoon. Lord, gusto ko itong mawala sa akin. Mabago itong kasalanan. Aalisin ko ito. Papatayin mo ito. Pumasok ang 1 John 1:9, nabasa mo. If you confess your sin, He is just and faithful to forgive you. Nag-stop ka doon. Meron palang verse sa Bible, okay lang. Sa tuwing ako'y nagkakasala, ihihingi ko lang ito ng tawad. Patatawarin na ang Panginoon. Pero kung itutuloy mo yung 1 John 1:9, if you confess your sin, He is just and faithful to forgive you and to cleanse you. Sinabayan natin ang 1 John chapter 3, verse 6. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala. Ano sabi? Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Palatandaan na ito'y nananatili kapag may kasalanan na nasa personalidad mo, pinatay mo na ito. 15 years ago, sino ka? 20 years ago, ano ka? Ugali mo, pananalita mo, pag-iisip mo, yung plano mo, puro pang sarili. Ngayon, nakilala mo Panginoon, in-invite mo sa kanyang sa iyong buhay. Lord, abide in me. Manatili ka sa buhay ko. Magsalo-salo tayo yung awit natin kanina. At maya-maya, habang Christian life mo, lumalakad, at tinatamaan ka ng mga spirito na nililigaw, medyo kumurpa ng konti, lumigo ka, okay lang pala. Gumamit ka pa ng verse, okay lang pala sa tuwing ako nagkakasala. Okay lang, maski hindi ko na mapagtagumpayan. No! Hindi tayo pwedeng manatili sa Panginoon kapag ka tinutuloy mo yung kasalanan mo. Yung kasalanan mo. See? Ang tunay na nanatili sa Panginoon, yung hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Isang ginagamit pa nila, ay, hindi naman yung kasalanan ang nakikita ng Panginoon sa akin. Ang nakikita niya yung the blood of Jesus shed on me. Maski personal po, hindi pa nagbago, may kasalanan na ba dyan? Okay lang. The blood of Jesus cover me. Hindi naman nakikita yung kasalanan ko. Napako ng Panginoon Kristo, nakikita niya, the blood. Pero sa loob, nandun pa, hindi ka pa nagbago. Nandun pa yung pagkakasala, ginagawa mo pa, sinasabi mo pa. No! Ang laking kasinungalingan mo yun! Na narinig natin sa mga pastor!
nakikita ng Panginoon sa iyo, kundi yung blood of Jesus na nasa iyo. Covered ka ng blood. Maski na may kasalanan ka man, sino bang perfecto naman? Sabihin nila agad, panso. Dito maliwanag. Ang nananatili kay Kristo ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen po? Ngayon, tayo lahat, meron pa. Anong gagawin mo dyan? Aalagaan mo. Pakakainin mo na pakakainin yan. Hanggang sa lumakas na lumakas yan, hanggang hindi mo na makayanan yan. At isang araw, gigising ka. Lord Jesus, yan naman na naman. So, uulo. Kaya ako nakuha kita talaga. Siguro kung bigla na magsasalita ang Panginoon sa iyo, sasabihin niya ganito. I love you. Opo. Sige, magaya mo na agyo. O di mo na agyo ang gawan, ang kasalanan. Stop! Stop! Tugang na ka! Makanyang po? Oo. Papatakbo ko eh. Makanyang po talaga. Stop! Mapapusit ko eh. Stop! Yun ang utos. Hindi ako nag-uutos. Kasi kung ako mag-uutos, yun yung gagawin. Pero yan ang sinasabi ng Bible. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi siya nananatili kay Kristo. At kapag hindi tayo nananatili kay Kristo, ikaw na ang pinakawawang nilalang na nabubuhay sa balat, sa laman, sa buto ng lupang ito. Kapag ka nagpapatuloy tayo sa pagkakasala, kaya ako bilib na bilib ako. Sila yung tinitingnan, minsan tinitingnan ko yung mga tao na punong-puno ng pagpapakababa. Makita mo ganun siya kagrabe dati, pero ngayon bumalik siya sa Panginoon. At nagkaroon siya ng bakang determinasyon na stop, na patuloy yung kasalanan niyang alam na nasa kanyang personalidad. Amen? Kayo bago na yung sumawaya, hindi rin. Hindi yan. Pastor naman, nabangking yung grace na ang Panginoon, ay sasawa. Kalpurahan mo, ako pabore. Alam po niyo ang Panginoon, kung ilan niyang pinatay niya sa Old Testament, sa Sodom and Gomorrah. Sa panahon ni Noe, ilan ang pinatay niya? Ang Panginoon ay punong-puno ng pag-ibig. Hindi niya o pababayaan ang Panginoon ay pag-ibig. Alam po yung ilang libong daang libong pinatay niya? In the Old Testament, tata, baka, kabayo, matanda, senior citizen, dalaga, binata, hundreds of thousands na buhay ang kinitil niya. Kasi kung minsan na-overemphasize, mahal ako ng Panginoon. Kung tingnan nga kaya natin yung isang ugali, isang personalidad ng Panginoon, alisin muna natin yung punong-puno sa ng pag-ibig. Tingnan natin kung paano magalit ang Diyos. Nabasa niyo? Kung paano siya magalit? Kaya tinawag siyang Lion of the tribe of Judah. Bago po. Baboy lang ko daw yun. Bago po. Pansinin nyo niya man, yung mga namin yung mukha ng Diyos. Mga takotang kakapatan. Mahalaga ako sa Panginoon. Maski na pinaalagaan mo yung konting kasalanan na ito, okay lang yan sa Kanya. Sa oras na ito, naghihintay lang ang Diyos ng tamang panahon niya. Ang timetable ng Panginoon ay nakaredy na lahat. Kumbaga sa isang stage, sa isang programa, nandyan na kumpleto na, nandyan na lahat niya. Paninayang kaya na niya.
kung paano niya pupugnawin ang mga taong laban sa Kanya. Sana hindi tayo isa sa mga pupugnawin ng Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, naglagay ng mga bituin sa tamang lugar, nagpangalan ng mga bituin isa-isa, nagpangalan ng mga animals, gumawa ng millions of galaxies and millions of stars and billions of galaxies sa Panginoon. Siya ang lumikha ng lahat. Ang Earth, isa lang dun sa 4 billion stars na nandun sa isang galaxy. Siya ang lumikha ng lahat ng yan. Tapos tayo dito, gusto nating makasama siya na wala namang gagawin matinding effort sa buhay mo para mapagtagumpayan mo ang kasalanan. Gusto mong makasama ang lumikha na ngayon ay natagpuan ng NASA doon sa unit, doon sa kalawakan. Alam niyo yung latest na na-discover nila? Diamond planet lang. Diamond planet. Gano'ng kalaki ito, Pastor? Dalawahin mo ang mundo. Ganun daw siya. Kalaki. Sa planetang yun, puro diamante ang laman. Yung alikabok, diamante. Lahat. Diamond. Siya gumawa nun. Tapos tayo gusto natin siyang makasama. Dapat kaya tayo makasama ng Panginoong Diyos na lumina ng lahat. Ang tawag minsan, yamang marmararo Diyos. Compare mo ang sarili mo sa Diyos. Siya na lumikha ng lahat. Hindi tayo mahiya. Naisip ninyo, Panginoon, kung sino siya. Siguro sasabihin natin, binibigyan pa tayo ng chance ng Diyos. Pinababayaan niya tayo muna sa ating mga matigasan ng ating mga ulo. Stubborn spirit na nasa ating mga buhay. Ang Diyos, wala tayong pwedeng pagmalang sa kanyang kapatid. Pag siya ang nagaling, tapos ang lahat. Basta totoo ba na pumatay ang Diyos? Totoo ba na nagagalit ang Diyos? Walang ibang may karapatang magalit, kundi ang Diyos lamang. Dahil siya ang lumikha ng langit at ng lupa, ng lahat ng planeta, ng lahat ng nakikita ng NASA sa kalawakan. Kaya sa kanyang pagdating, ipanatag natin ang ating mga sarili. Sana, pakikwanan kang huwag tayong pahiya habang tayo ay nabubuhay, nakasama at nananatili sa Kanya. Sino po rin yung gustong manatili sa Panginoon at sabi niya? Tayong lahat. At sabi niya, gusto kong manatili pa rin sa Kanya. Tinatawag niya ito. Let us listen together. Maski naman gaano karumihan kung saan patatawarin kita. Pero naman, pag may hiningi ako sa iyo, ibigay mo naman ito. Minsan nasusulat tayo sa ating mga pagkakaloob at pagbibigay. Sino nagbigay ng pera mo? Sino po nagbibigay ng pera natin? Ang Panginoong Jesucristo. Anong hinihingi lang niya? 10%. Nandun na ba yung generosity mo? Pag binigay mo 10%, nandun na pumapasok na yung generosity pagka binigay mo yung 10%? Wala ba? Pumapasok pa lang doon sa labaw pinili. Hindi nga rin sa iyo. Binigay niya, pinukulang niya ito para magamit sa kanyang mga gawain. Maraming mga bagay na tayo sinusubukan ng Panginoon kung tayo talaga ay nananatili sa Kanya, kung tayo talaga ay nasa Kanya. Amen po ba? Those
People abides in Christ, those who possess confidence in their hearts, may kapanatagan sa kanilang kalooban dahil sila gumagawa ng matuwid. Those who are not ashamed to face, harapin ang pagbabalik ng kanyang Panginoon. At yung mga tao na hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Paano gagawin natin ito, Pastor? Ano ba talaga ang definition ng mananatili kay Kristo? Simple po. Ang talagang ibig sabihin ng pananatili kay Kristo. Ito po basahin natin. 1 John chapter 3. Ano po sabi? Verse 2. Mga hinamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos dahil tayo'y gumagawa ng matuwid. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Verse 3, itong pinakamahalaga. Kaya ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay, pakisigaw nga po, pakisigaw nga po malakas, tulad ni siya'y abiding in Christ is to live the life of Christ. Wala ka nang ibang gagawin sa buhay mo. Habang ikaw ay nagtatrabaho, habang ikaw ay nag-aaral, habang ikaw ay nagluluto, ilagay mo sa isip mo, paano ako maging malinis? Paano ko lilinisin ng aking sarili? Nakatulad ng Panginoong Jesucristo na malinis para sa Kanyang pagdating. Tayo po'y magiging katulad niyang tuloy-tuluyan. On the first resurrection from the dead. Dahil nakita ng Panginoon, nasanayan mo na yung buhay na yan, punong-puno ka ng buhay ni Kristo, akmula na nakamo ng glorified body. The resurrection power of Christ. Kung ano yung nangyari sa Kanya, yun ang mangyayari sa atin. On the last trump, sakali, gano'n ang tunog, sakali lang. Anong unang mangyayari? Pagtunog ng trumpeta, ano mo, on the twinkling of an eye, mabubuhay ang mga nanalig, dumaan sa makipot na daan at nanatili kay Kristo. Mabubuhay mga patay. At tayo na naabutan na buhay ay babaguhin niya. Yun yung mga tao na dumaan sa proseso sa buhay na ito. Inihaanda niya tayo para anong gagawin niya sa atin? Bakit kaya ang purpose niya? Hindi na yung babaguhin niya tayo, ibibigay yung glorified body. Pero siyang ipagagawa. Ito man ang mag-uumpisa mga events. Mag-start pa lang mga events doon. Sumawa ang events pa rin. Talagang advantage yun. Kung papasayin nyo sa Revelation chapter 20, verse 6, tayo'y gagawin niya mga sacerdote at tayo'y mag-ahari sa isang libo. Sacerdote, priest, those who give their efforts in sacred rites. Yan. Yung ginagawa natin. Yung mga sacred rites na yan. Ibig ko sabihin, Pastor, kaya na tayo bubuhayin muli? Gagawin niya tayo mga sacerdote? Yun ang sinabi ng Bible. Hindi ako marunong eh. Anong gagawin mo ngayon? Yung nakatalang sa mga taong bubuhay ng muli. Aba, teka muna, Pastor, kailangan mapag-aralan ko na yan. At may isa pamuhay ko na yung pagiging sacerdote.
give their efforts and time and talent in sacred right. Ito yung mga priest. Halimbawa, ngayon, sabi ko sa iyo, pagkat tinatawag ka na sa Malacanang, pagiging personal driver ka ng presidente, kaya mo lang i-drive bisikleta. Bike mo. Sir, bisikleta lang po yung kaya kong i-drive. Hindi ako pwede drive. Kaya ka muna. Ikaw nga napili. Nagagawin ka personal driver ng presidente. Paski siya, nandun ka. Sir naman, kuha na lang kayo ng iba na marunong mag-drive ng limousine. Bisikleta lang po ang kaya kong drive. Ikaw nga ang pinili ng presidente. Pagkakanong na yan, ano pong dapat kong gawin? Kung kayo tatanungin ko, ano ang dapat ninyong gawin? Dahil gustong-gusto ka ng presidente, nagagawin kang personal driver niya, maski saan nandun ka. Anong gagawin mo? Papabayaan mo? O igagrab mo yung oportunidad na yun? Kukuha ka ngayon ng driving school. Sayang na sayang ito. I-grab ko na yun. Tayo lahat, nais ng Panginoon sa atin na maging saserdote. Pastor naman, ngayon ko lang narinig yan. Saserdote. Ako? Parang napaka-imposible naman ata. Ang lumikha ng langit at lupa, gusto niya akong makasama at maging saserdote niya ako. Hindi lang saserdote, kundi maghahari. Kaya ka muna kapatid, huwag mo pag walang bahala ito, ha? Baka nabubuhay ka lang yung nandyan nangyayari sa'yo. Pansinin mo naman maski pa paano itong oportunidad na ito, kapatid. Hindi po ako marunong yan. Aba, ina-announce ko po sa inyo sa oras na ito. Mag-aral kayo mag-drive para maging ka na professional driver at maging kayo karapat-dapat na driver ng presidente ng Republika ng Pilipinas. Kung saan siya, nandun ka. Ano pong ibig mong sabihin niyan, Pastor? Mag-aral kayo kung paano maging saserdote. Yung nag-ahari. Paano po yung sarili ko, hindi ko kaya magharian. Hindi ko humigit. Negasyon na ako. Hindi ko nga raranasan hindi ako pamayad kuryente, hindi ako pamayad na gusto ba? Ayaw ko na sa Panginoon, hindi siya totoo. Tapos sasabihin ko, Pastor, magiging sacerdote ako. Ano? Totoo ba yan? Buksan mo ang isip mo, kapatid. Ipinapaliwanag ng Diyos sa ito. Pwede ka. Mayroong chance. Habang tayo namumuhay, manatili ka kay Kristo. Pag-aralan mo kung paano yung tinatawag na priestly ministry. Giving your efforts in sacred rights. Maghahari ang nakahanda sa bawat isa atin. Dahil ang panawagan po ng iglesia ito ay ganoon tayo papunta. Itong ipinahayag sa atin ng ating mga mahal na pastor. Bigyan natin ng oras. Revelation, basahin po natin. Pahayag 20 kung hindi ako nagkakamali. 20 ika-6 na talata. Brother Emmanuel, please. Verse, Pahayag 20, verse 6. Ano sabi dyan? Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be... At sigaw nga po!
tinuturo sa atin, hindi mo matutuhan. Yan palang balak ng Diyos na manlilikha sa akin. Pastor, salamat kay pabalo mo. Inibalo mo ng gawan ko. Pag-drive ka, matuto kang magmaneho. Una, ang iyong buhay, i-drive mo papunta sa Panginoong Kristo, sa Kanyang walis at sa Kanyang larawan. Pwede ba sinasaan ka? Anong ginagawa mo? Saan lugar ka? Pwedeng mangyari na ikaw ay mahuhubog sa Kanyang ugali at sa Kanyang personalidad. This is the most vital message na ating po tinanggap sa Panginoon sa huling panahon na ito. Pagbibigay ng masusing pag-aaral at pagpapahalaga sa bagay na nais ng Diyos na pwedeng mangyari pala sa akin. Priestly ministry. Magtanong tayo sa mga pastor kung ano ang buhay nila. Hindi lang priestly, kundi you reign. Magiging king and queen. Kaya nga, Jesus is the King of Kings. Mga kings, isa ka doon. Kung hindi ka nagpabayan, if you don't neglect your salvation. Amen po? Okay po, meron akong naalala po para ito po ay maksanayan ito kasi sa buhay. Hindi ito makukuha ng overnight. Pag narinig mo, bukas na mong gana. Sanayan ito. Disiplina. Kaya nga po bilib ako kay MJ. Sino nakakilala kay MJ? The great MJ. Yung iba sabi nila, Michael Jackson. Hindi ba? Michael Jordan. Meron siyang viewpoints. Michael Jordan's point of view patungkol sa bakit siya naging husay, bakit siya naging talubhasa, na minsan maski hindi na siya nakatingin, pumapasok pa rin yung bola, at siya yung pinakamataas, pinakamagaling, pinakamarami yata ang nasyon. Kaya naging 5 beses siyang naging MVP. Ano sabi niya? Michael Jordan, please. It is a continuous effort to get better each day in practice that molds players into champions. Tuloy-tuloy na panahon. It is a continuous effort to get better each day. Not to get worse and worse and worse and worse each day. But it's to get better. Amen? Each day in practice. Doon nauupo ang isang kampyonatong manlalaro. Sa atin, dapat ganyan din, mga kapatid. It is a continuous effort to get better. Get better each day. Get better yung buhay ni Kristo each day na lumalago, kumakapal yung personalidad na sa atin. Bakit? Tayo nagiging dalubhasa dahil sa pagsasanay natin sa ating mga kanya-kanyang buhay. At yan, tayo nauupo sa isang overcoming warriors of Jesus Christ. Tayo natin tumayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sige po, let us close our eyes. Yung lahat ng ating narinig, sana ito hindi lang narinig at lumabas sa kabilang tenga,
kundi ito ay maselyuhan sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan. 1 John, chapter 2, chapter 3. Pwede ko ulit-ulitin basahin niya, kapatid. Each day. Oh God, thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Kaming lahat, Panginoon. Lahat ng nilalang mo narito ngayon. Hindi ito isang aksidente na narinig namin ang mensahe ito sa amin. Abide, Lord. Abide. Abide. Abide in you each day. Each day, continuous effort in our heart, Lord, to become better human being, transform each day in your image and in your likeness, Lord Jesus. Panginoon, sa oras na ito narito kami, walang nakatago sa aming mga buhay. Walang bagay na pwedeng makaligtas sa iyong paningin. Lahat kami, Panginoon, ay may pagkukulang. Pero pagkakamali, may mga pagkakasala pa. Ito man ay sinadya o ito man ay hindi sinasadya, O Diyos. Lord God, maawa. Have mercy. Have mercy upon us, your servants, O Lord. Help us, Lord Jesus. O God, Ikaw lang, Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang siyang magtatawid sa amin sa buhay na ito patungo sa iyong kalooban, sa iyong nais. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Salamat po sa inyong mensahe sa amin sa bagay ito. Salamat po sa patuloy niyong pag-uusap sa aming mga puso sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyo, Diyos. Lord, alam ko po na ang iyong habag, ang iyong biyaya ay mahaba. Ngunit, Panginoon, tulungan niyo po kami na magkaroon ng takot sa inyo. Alangin ang pag-ibig namin at mamahalagan ka talaga sa inyo. Na hindi po namin itutulak ang mga kalooban na ito. Tupang abusuin, Panginoon, ang iyong biyaya at habag sa inyo. Kaya sa umagang ito, patuloy na nitiklog sa inyo. Hindi na kapatawaran sa lahat ng anong mga pagkukulang at pagkakasala. Biyain niyo po kami ng iyong pag-ibig, unawa, at kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Bago po tayo